specifically nga doon sa program, hindi po kami makapag-create ng regular positions. Excuse me, For the- Madam Chair. Excuse me. Yes, Senator Tulfo, please. Sinabi mo non-permanent position, right? Yes. Kaya hindi sila maging permanent. 15 years na nga, kasasabi ko lang kanina, 20 years pa. Senator Raffy Tulfo and Senator Amy Marcos binatikos ang DSWD dahil tambak pala ang contractual employee nito. Galit na galit si Senator Raffy Tulfo, anya ni Senator Raffy Tulfo, bukod sa contractual na ito for 15 years, wala din itong mga benefits katulad ng mga SSS, PhilHealth, pag-iibig. Dagdag pa nito na kung sakaling magkasakit at mawalan ng trabaho, paano na lamang ang magiging sitwasyon ng mga empleyado na nasa DSWD. Bagkus sinabi din ni Senator Raffy Tulfo na dapat sila ang nangunguna sa pagbibigay ng social service o karapatan na magkaroon ng tamang benepisyo ang kanilang mga manggagawa. Kapwa natin, and yet kayo nag-violate ng tinatawag niyong social justice. This is injustice, big injustice doon sa mga trabahador ninyo. Sinundan naman ng tanong ni Senator Amy Marcos patungkol sa mga 12,000 na nasa posisyon na hindi authorized o contractual pa lamang. Teka, nalilito ako. Ang sinabi mo, 12,000 contractual positions. Pero, Yes po. unauthorized pa rin ang permanent position. So, zero pa rin ang permanent kahit meron 12,000 contractual. We are just perpetuating this injustice, di ba? Exactly. Parang mali yata yun. Bagkus sa pagbibigay ng paliwanag ng chief ng DSWD ay hindi pa rin umubra kay Senator Raffy Tulfo ang kanilang paliwanag dahil idinidiin talaga ni Senator Raffy Tulfo na dapat ay mabigyan pa rin ito ng mga tamang benepisyo sa loob ng 15 years ng kanilang paninilbihan. Ngunit ang pinagtatanga naman ni Senator Amy Marcos simula na magsimula ang 4-piece program noong termino ni dating Pangulong Duterte noong 2016 hanggang ngayon ay wala pa din permanenteng posisyon ang mga 4-piece. So, Sabihin, nagtataka ako, the 4-piece program was institutionalized. Senator Bongo is here during the term of President Duterte. So that was in 2016 pa. yes Bakit po. wala pa rin mga permanent position ng 4-piece? Bakit napako sa contractual ang 4-piece? Exactly. Samantalang nandyan sa batas, ang liwaliwanag, 7 taon na yan. Yes po. Sirit pa sa tanong ni Senator Raffy Tulfo kung ano daw ba ang kanilang mararamdaman kung sila naman ang hindi pagkalooban ng benepisyo. Hindi nakasagot ang mga taga-DSWD. Sir, ano maramdaman mo kung ikaw ay contractual lang dyan sa DBM? And then every 6 months, pagdating ng bago mag-expire yung kontrata mo, manginginig ka na, matatakot ka na kung i-renew ba ang kontrata mo o hindi, o baka masibak ka na. And then pag nagkasakit ka, wala kang benepisyo, how would you feel? Sige nga. Anong maramdaman mo? Dagdag pa ni Senator Raffy Tulfo sa taga-DSWD na huwag na makipagdiskusyon sa kanya dahil aaraw-arawin niya ito na babatikusin sa kanyang programa. Ang nais niya lamang ay gawin ng regular ang mga contractual na naninilbihan sa kanila. Next time, babatikusin ko kayo sa programa ko. Araw-arawin ko kayo. Promise. Gets? Okay. Munod naman itinanong ni Senator Raffy Tulfo tungkol sa mga pamamahagi ng cash o IKES kung bakit aalis ang kanilang empleyado ng mga nakabackpack lamang. Pa ni Senator Raffy Tulfo, bukod sa nakabackpack lamang ito daw ay mga nagko-commute lang din dala ang mga libu-libong laman ng backpack. Kanya pa, ito raw ang nagiging banta sa kanilang seguridad sapagkat maaari silang ma-hold up dahil sa kakulangan ng seguridad. Nais din ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng sariling service van ang mga ganitong humahawak na mga malalaking cash at mga namamahagi nito at mabigyan sila ng security para maihatid ito ng ligtas sa kanilang pupuntahan. So, personal experience ko nakita ko, yung mga tao ninyo, yung magdi-distribute ng AX, naka-backpack, puno ng pera, nag-jeep lang, tricycle, bakit po wala kayong service vehicle? Sana bigyan niyo po ng service vehicle or security man lang na para samahan po yung social worker. Paano kung na-hold up yun? O na-kidnap dahil alam na bigayan na ng AX. Ito nakita ko talaga, Madam Chair, ng dalawang mata ko. Hindi ko na babanggitin saan ko nakita to. Baka mapag-initan eh.
Ut naman ng taga DSWD na marami daw talaga silang special disbursing officer na hindi pa regular employees o ay sa dami daw ng mga payout simultaneous, ngunit sila ay binigyan ng permit ng COA. Ngunit sagot din nila na ito ay kanilang gagawan ng aksyon para mabigyan ng seguridad ang kanilang mga disbursing officer. Employees. Ibig sabihin may mga empleyado ho binigyan kami ng permit ng COA sa dami ho ng payout simultaneous na hindi na siya regular employee pero pinahawakan namin ng pera. That is something that is worrisome. Yes, sir. Pero Mr. That number Secretary, two, ang issue ko, Mr. Secretary, is sana man lang mag-rent tayo ng vehicle, sasakyan, Mr. and with security, especially kung pinag-usapan that person is carrying by hundreds of thousands of pesos. Paano kung nalaman ng mga hold-upper na may pera palang laman yan, di na-hold up siya. Dapat man lang sana mayroong ban with may kasama security para ma-secure po yung nagbibitbit ng pera. Madam Chair, yes, we'll take note of that. Sa mga subscriber namin at gusto ng ganitong content o tutorial, don't forget to subscribe and follow our Facebook page. Thank you.